napaginipan ko. Ipapahukay ni Tatay Digong si Marcos Sr. Pahig ba kayo na pahukay ni Tatay Digong si Marcos Sr. at ipauwi ulit sa kanila? Di ba? Dahil kay Tatay Digong na nalibing yung tatay ni BBM, tapos si BBM pa ang nagpahuli, kinidnap nila si Tatay Digong, wala talaga silang utang na loob. Grabe, no? Dahil kaya kung bakit naging presidente si BBM, dahil sa Duterte. Wala talaga kayong utang na loob, tapos kayo pa ang naging kalaban ng Duterte. Di ba? Yung mga galamay mo talaga dyan, ang mga demonyo. Ang bait nyo talaga. Bakit? Hindi ko... Magko-confess ako dito. Para saan yung interview na yan, Mr. President? Saving your image? Di mo na kami madadala dyan? Hindi na talaga, Mr. President? Iuwi mo sa Pilipinas si Tatay Digong. Ganyan, di ba? Wag mo na kaming dramahan. Kasi dati mo na kaming dinadramahan eh. And palagi mong ginagamit yung mabait ka, mabait ka, mabait ka. Aani namin kabaitan mo. Ang kailangan namin, Pangulo na may paninindigan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Diba na ang dati nating Pangulo na mahal ng majority of the Filipino isinorender at ipinakulong nila sa ibang bansa. Sobrang, diba, masakit sa damdamin talaga yung ginawa nilang, yung lahat ng mga ginawa nila kay Tatay Digong. Pero in time, mga Lods, no? Kasi wala, pinagtulungan talaga si Tatay Digong eh. Of course, ano ba naman ang laban mo kung buong gobyerno pinagplanuhan kang isurrender? Wala ka na magagawa dyan. Plano na yan nila eh. Alam nyo mga Lods, isa sa mga inaabangan ko since nanalo si Marcoleta ay yung darating na impeachment. Kasi diba at least new senator na si Senator Marcoleta, and mapapagtanggol niya talaga si VP Inday. And panoorin natin itong latest interview sa kanya about dun sa impeachment ni VP Inday. Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Tama. Paano po niyo mag-decision po pagkalakay po doon sa Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Actually, may last tanong pa yung reporter bago mag-end ang video. At I think parang ang sinagot na lang ni Senator Marcoleta ay secret. Diba? Umanda kayo. Diba? Buti na lang talaga na nanalo, no? Si Marcoleta, and we all know, gegesahin kayo, no? And wala talaga kayong laban, no? Kay Senator Marcoleta. Kasi alam naman natin si Senator Marcoleta, alam na alam niya ang batas. Diba? Even ABS-CBN nga, hindi nakalusot. Talagang natunaw sila mga Lods eh. Panoorin natin tong interview ni Karen Davila sa isang political analyst. But then this is different because BBM came with 31 million votes. 31 million. Ito ang highest. So I'm gonna show you a graphic and I want you to talk about this. WR Numero came out with this graphic in their last survey asked Filipinos, other than yung top senators nila, self-identified partnership. Napakaganda ng tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong suporta? Lumabas, very specific. 15% identified, taga-suporta sila ng mga Marcos 15. at kanilang mga kaalyado. 15 lang. Tapos, taga-suporta ng mga nasa oposisyon at may pangalan tulad ni Lenny Risa, 13.6%. 13.
Or do you identify yourself with taga-suporta ka ba ng mga Duterte at kanilang aliado? 40.1%. Boom! Halos I'll kalahati. give you this graphic. Biglang ang 31.4% nag-move sa independent. Na dati galing ito sa Marcos supporters. Yes. That is the identification Tama. of Filipinos today. That's the truth. Talk about that, Alan. So shout out to Doc Robin and to Click, no? Very very well phrased at maganda yung contextualization ng kanilang data. I think the story of this election is that many candidates, many campaign strategists in my industry especially underestimated this very nuanced word that I love, a Filipino word that has no English equivalent, suya. Ay, Yung sensation ng Kaya Pilipino na nasuya, oo. nasuya sila. Nasuya. Suya. Boom! Alright guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Nakita nyo, preview pa lang, no? Ako, malupit to. Nakakilabot. Tapos napanood mo yung preview. Ngayon, kung ayaw mong panoorin yung full video, syempre, nagre-reaction tayo. Kukwento ko na lang kasi baka nagpapadede ka ng anak mo, mare. Si kumpare, baka nagdadrive, bawal manood ng video. Di ba? Baka itong si Lola naggagamas ng gulay, tapos si Lolo baka nagsusuga ng kalabaw. So okay na yun, napanood mo na. Tapos dapat mapanood mo rin tong reaction natin. Okay, sa laman ng video mga kababayan, ang lupit, no? Itong si Katunying Taberna, no? Kumanta na. Kasi scripted naman kasi ang interview mo kay Bongbong Marcos. Diyos ko, gising na kami, Boss Taberna. Yung mga tanong mo kay BBM, talagang planado yan. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpapabango na po itong si BBM sa taong bayan. Kasi sabi nga niya sa interview, marami nang galit sa kanya mga taong bayan. Siyempre, pinakulong niya ba naman si Tatay Digong eh. Ang gawin mo BBM, kesa makipagbati ka kay BP, makipagbati ka at makipagayos ka sa mga Pilipino, iuwi mo si Tatay Digong. At alam ko mga kababayan, no, itong si Tatay Digong at ito ay manalo sa ICC. Alam nyo, baka ipahukay ni Tatay Digong si Marcos Sr. Mangyayari yan, ay tutulong ho akong maghukay dyan. Okay, hindi nyo nakita sa preview yung pang isang malapit na video. Ikukwento ko pa rin sa'yo, kumare. Ngayon, dito si attorney nagsalita. Bakit daw ay yung alyansa is 15% lang sa mga sa survey or yung kung bakit sila natalo? Kasi nga naumay na ang mga Pilipino, no, sa administrasyon ni Marcos. Umay na umay, yung iba nga dating kaalyansa ni BBM sarili ng kampanya, 'di ba? Hiniwalayan si BBM kasi nga sa dadahilan ng mga vloggers, kaming mga DDS ay talagang sabi nila, naku, paktay tayo sa mga DDS na rin. Ay talagang malalaglag talaga tayo dahil grabe itong mga DDS ni Tatay Digong. Di ba? Lupit natin, no? Kaya nga naumay na ang mga tao, no? Hindi ho sila nanalo, konti lang nanalo. Di ba? Dahil tayo ay nagkaisa. Dahil mahal natin si Tatay Digong. At eto pa isa. Okay? Ngayon, si Auntie Claire ay nagbabago na ang ihip ng hangin. Hindi na nagsasalita, 'di ba? Dati pagka bumanat 'yan, kahit hindi sinasabi ni BBM, meron siyang sariling komento. Nakita nyo naman diyan, kung aabot ka sa parte ng video ng full video, si Auntie Claire, hindi na siya, ay wala po siya Pangulo, ay hindi, wala po kami magkukomento. Auntie Claire, anak ng tipaklong ka. Tapos na yung pagbanat mo sa Duterte. Nako, at eto pa. Alam nyo, ang analyze natin dyan mga babayan, ay kung bakit ay nagbabago na ang ihip ng hangin. Kabado sila sa impeachment kasi pag natalo sila mga babayan, kahiya-hiya yan mga yan. Okay? Ngayon, ito pa, sa laman ng video, mare. Ito si Kong Marcoleta, talagang napakalupit. Okay? Talagang pursigido siya. Ituloy nyo ang impeachment. At sabi ni Kong Marcoleta, di ba nandun ako, alam ko ang gagawin. Kaya possible, 101% panalo po si BP Sara. Di ba? Lupit natin. At eto pa, analyze natin dyan mga babayan sa videong papanood nyo. Okay? Itong mga kalaban natin
ay kung bakit nagpapa-interview itong si BBM gusto na makipagkasundo, di ba? Gusto na makipagkasundo. Kasi nga kabado na sila. Talo sila sa sa impeachment ni BP. Ang sabi nga ni Mr. Errol Taucar, walang atrasan, ginawa nyo na yan. Wag na kayo susuko. Ngayon nagpapahalata, di ba? Positive talaga to si BBM. Positive na talagang gusto na makipagbati sa Duterte, pero never again magbati-bati. Dapat managot ka, makulong ka rin pagkatapos ng termino mo. Ewan ko kung baka hindi ka aabot ng matapos ng termino mo dyan. Dahil yung mga tao galit na rin kay BBM, di ba? At itong si BBM, hindi naman talaga, sabi pa ni BBM dyan sa video natin, sabi niya, bakit pag ako ang nag-utos, meron daw siya mga kaibigan ng mga big time na mga may kampanya, bakit kayo pag kayo ay nag-utos, sinusunod kayo, bakit daw siya, marami pa siyang mga papakiusapan. Weak leader nga po kayo. Dapat ang isang pangulo, pag nagsabi yan, ikaw nang ang pinakamataas sa buong Pilipinas, dapat pag nagsabi ka, susundin ka ng mga kabinete mo. Si Tatay Digong, isang hinga lang yan Isang hatsing lang ni Tatay Digong. Nanginginig na ang kanyang mga tauhan. Kailangan masunod yung kanyang plano. Pero po kayo, sino po ang sino ang nangunguna sa inyo, di ba? Yung pisan mo. Ako po, Diyos ko. So mga kababayan, yung mga marites dito na makakapanood na puro fake news, lalo sa page ko, ay Marit, ano na yan, fake news. Analyze nyo muna yung video. Okay, bakit nag-positive si BBM? Analyze mo. Dapat mong alamin ng analyze. Ang positive na sinasabi rito, okay, positive na gusto na makipagbati ni BBM kay BP Sara kasi kabahado na siya sa impeachment kasi mapapahiya sila sa buong mundo. Yun ang malupit dyan. Okay? So hindi ko na lahat ikukwento mga kababayan, mga kumare. Kung gusto mo bang panoorin yung full video, please subscribe Mr. Errol Taucar din. Ito yung natin, ito yung ating nireactionan. Di ba? Lupit, no? At ito yung pinakahulit sasabihin ko. Pag si Tatay ay bumawi, Tatay Digong bumawi sa Marcos, napaginipan ko, ipapahukay ni Tatay Digong si Marcos Sr. Pahig ba kayo na pahukay ni Tatay Digong si Marcos Sr. at ipauwi ulit sa kanila? Di ba? Dahil kay Tatay Digong na nalibing yung tatay ni BBM, tapos si BBM pa ang nagpahuli, kinidnap nila si Tatay Digong, wala talaga silang utang na loob. Grabe, no? Dahil kaya kung bakit naging presidente si BBM, dahil sa Duterte. Wala talaga kayong utang na loob, tapos kayo pa ang naging kalaban ng Duterte. Di ba? Yung mga galamay mo talaga dyan, ng mga demonyo. Okay mga babayan, i-play ko na yung video. So kita nyo naman yung ating video. Kung hindi mo na i-play yung susunod na full video, at least na ikwento ko sa iyo, na i-marites ko na sa iyo yung laman ng video. At kung nagustuhan mo naman tong ating vlog, pa-like naman, paki-share sa mga natin, paki-share nyo po, paki-like nyo po, at ay araw-araw tayo nagbablog at baka gusto mo dadalaw ka palagi sa ating video. Okay, i-play mo na yung boy. Shoutout sa mga kumare ko dyan. Okay, i-play ko na to. Let's go! Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ang babalik sa iyo. Matapos ang matapang na pahayag ni Vice President na si Sara Duterte na ituloy na ang impeachment trial dahil ang gusto ng Vice Presidente ay isang bloodbath, pero tila umiba ang ihip ng hangin. Tila umatras na at may inamin si Bongbong Marcos na tila bagang biglang naduwag at nabahag ang buntot ng Pangulo. Abay gusto pa naman niya ng reconciliation sa mga Duterte. Gusto na umano niyang makipag-ayos at makipagbati sa mga Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ano ba ang nangyari? Marcos Jr. Ito ang naging tanong ng ilan sa ating mga kababayan dahil daw sa kabila ng ginawa nila sa mga Duterte na halos taplakan ng lupa at dinala pa sa daheg ang dating Pangulong Duterte para hatulan sa dayuhang hukuman, ay bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin at agad-agad gusto nyong makipag-ayos? Ayon kasi sa isinagawang
panayam ni Katuning sa kanyang programa kay Marcos Jr. Tila tahasang tinanong nito kung gusto pa ba niyang makipagsundo sa mga Duterte at ang katawa-tawang sagot ni Marcos Jr. ay oo naman daw. Ayaw daw niya ng gulo, marami na raw siyang kaaway, ayaw raw niya ng maraming kaaway at ang gusto pa daw niya ay may mga kaibigan. Ang tangi lang daw habol ni Marcos Jr. ay stability, peaceful, para raw magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Ngunit tanong ng ilan, ano ba naman BBM? 3 taon yung tinira ang mga Duterte. Wow naman. Ano kaya ang naisipan ni Marcos Jr. at gustong makipagbate at makipag-ayos sa mga Duterte? Abay, mag-isip-isip naman kayo dahil tila baga walang ginawang kasalanan sa mga Duterte. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lamang yun. Matapos sa pilitang iparesto ang dating Pangulong Duterte ng Marcos administration at dalhin sa The Hague, Netherlands. Sa tingin mo, papayag ng ganun-ganun na lamang ang mga Duterte? Ano ba, nagkay-dramahan na itong Marcos Jr.? Tila paawa effect. Hindi mo ba naisip isang matanda na at 80 years old na ang dating Pangulong Duterte na siya pa naman nagpalibing sa iyong ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? May kasabihan nga, the damage has been done. Kung nooy madadala mo ang mga Pilipino sa iyong mga pabudol-budol na mga matatamis na pahayag, kung nooy naniniwala ang maraming Pilipino sa iyo, i-impeachment nga ng Vice President ay kaya pa ito. Pero nang ipadala na ang dating Pangulong Duterte sa The Hague at nasa detention facility pa, abay ibang usapan na yan. Nagkamali ka ng iyong binangga ang minsan ang tumulong sa iyong pamilya, ang mga Duterte, na maibalik muli ang tiwala ng taong bayan sa pamilyang Marcos. Yun ay sinayang mo lang, kaya ligwak ka ngayon sa taong bayan at sa mga Duterte. Ang malaking tanong ng taong bayan, bakit ka makikipagsundo sa mga Duterte? Yun ba ay natatakot kang baka makulong pagkatapos ng iyong termino? Ganun talaga Marcos Jr. Lahat ng iyong ginawa ay babalik rin sa iyo at yan ang iyong pananagutan. Nagbigay naman ng kanyang opinion si Optic Politics sa kanyang post online. Ayon sa kanya, if President Marcos Jr. truly seeks reconciliation with the Duterte, then he must do more than offer words. He must bring back former President Rodrigo Duterte from The Hague. Marcos stood by as foreign forces took custody of Duterte under a politically charged indictment, and in doing so, he allowed the humiliation of a former head of state in the dismantling of Philippine sovereignty by silence and inaction. If he had the power to allow it, he has the duty to undo it. There is no path to unity while Duterte languishes in foreign detention. No gesture of peace can be taken seriously while the man who cleaned the streets and held the line for national order is treated like a criminal under Marcos' watch. Bring him home or stop pretending you care about reconciliation. Dagdag pa niya, no reconciliation without reckoning. Former President Rodrigo Duterte warned the nation there will be a time of reckoning. That time is no longer coming. It has arrived. The midterm election results post default lines. Marcos Romualdez allies, particularly those leading the political persecution of Duterte and his supporters, were soundly rejected by the people. Now fear grips Malacanang when VP Sara Duterte boldly declared that her impeachment trial would be a bloodbath. Ferdinand Marcos Jr. flinched suddenly, calling for reconciliation, a word that reeks of desperation, not sincerity. To sanitize his image, Marcos is now hiding behind operatives like Toby Tiangco and media enablers like Anthony Taberna. Meanwhile, Speaker Martin Romualdez scrambles to consolidate power through rush loyalty checks in Congress, afraid the tide has shifted beyond control. But VP Sara is standing firm. She welcomes the impeachment and promises to face it head on. She knows what this is, a politically motivated attack disguised as constitutional process. Senator-elect Rodante Marcoleta, a seasoned defender of justice, has already warned that the impeachment must stop, and he is more than ready to challenge the prosecutors in an open debate. The Filipino people have made their choice loud and clear. They cheer not for Marcos Cowardes or Romualdez scheming. They cheer for VP Sara Duterte and Rodante Marcoleta. This is not just a bloodbath, it is a cleansing. End quote. Hala! Anong nangyari sa iyo, Mr. President? Panoorin natin yung interview niya kay Katuning. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte?
Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda pala. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Sige. Hindi ko... Magko-confess ako dito. Talaga? Hindi naman po, Bait-bait para akong ka. pari po dito ngayon na po. Tignan mo ang mukha ni BBM, takot Ewan ko, ka. kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kunwari, hindi scripted yung interview niya. Sinali nyo pa sa script nyo. Handa ka bang makipagkasundo sa mga Duterte? Yung taktika mo, Mr. President. Uutuin mo na naman kami. Huwag kang umatras, lumaban ka. Sinimulan nyo to eh. Ha? Ganon-ganon. Sa palagay mo, ganon-ganon lang yon? Ganon-ganon na lang yon, Mr. President? Papayag na lang kami? Hindi! Pauwiin mo si Tatay Digong sa Pilipinas. Sa palagay mo, ganon-ganon na lang? Papayag na lang kami? Kasi gusto mo nang makipagsundo? Yun na yun! Grabe ang ginawa mo, Mr. President. Grabe. Tapos ngayon, bait-baitan ka, magpapakita ka, magpapa-podcast ka, kunwari kay Katunying, para kunin na naman ang simpatya ng mga Pilipino. Utot mo! It's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao? Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin nyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Hindi ko... Magko-confess ako dito. Para saan yung interview na yan, Mr. President? Saving your image? Di mo na kami madadala dyan? Hindi na talaga, Mr. President? Iuwi mo sa Pilipinas si Tatay Digong. Ganyan, di ba? Wag mo na kaming dramahan. Kasi dati mo na kaming dinadramahan eh. And palagi mong ginagamit yung mabait ka, mabait ka, mabait ka. Aani namin kabaitan mo. Ang kailangan namin, Pangulo na may paninindigan. Pangulo na kayang ipaglaban ang mga Pilipino sa kurap. Pangulo na kayang maglagay ng disiplina kahit na sa kanyang mga officials and gabinete. Hindi namin kailangan ng mabait. Mabait ka nga pero inuuto ka lang naman ni Romualdez. Mabait ka nga pero parang si Romualdez naman na din ang tumatakbong presidente sa Pilipinas at hawak kanya sa liig. Di ba walang kwenta? Kasi ikaw naman yung binoto namin, Mr. President. Ano na ang pinagagagawa mo sa bansa natin? Hindi na rin namin maintindihan. Grabe ang gulo-gulo. Pakinggan natin si Mr. President. Sa kanyang mga rason daw, bakit natalo ang alyansa? Para sa akin, I have two conclusions in this election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Oh, buti naman at naisip mo yun. Yan naman talaga dapat natin ginagawa. Tama. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na Ngayon yung pa, politika. kahit walang eleksyon. Magawin na natin lahat ng kailangan. So, nagsawa ka. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman. At Sinabi na niya mismo. masyadong mabagal ang galaw ng pagkabubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Actually, Mr. President, parang hindi lang dalawa ang rason eh. Meron pa yan. Pangatlo, ako tutuloy, Mr. President. Pangatlo, itong Marcos admin, walang ibang ginawa at walang ibang focus puro sa mga Duterte. Diba? Wala na kayong ginawa kundi tugisin ang mga Duterte, ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang ginagawa niyo, Mr. President, since the day one hanggang ngayon. Diba? And actually, marami pang rason, Mr. President.
Nagsawa na kami sa mga sinasabi mo na hindi nangyayari. Sinurrender mo pa talaga si Tatay Digong sa ICC. Yung impeachment na hindi mo makontrol-kontrol. Dami. Another statement ni Mr. President sa interview niya kay Katunying. Panoorin natin. Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, In short, you're not an effective leader. Maganda naman pala ang inisyatibo, bakit hindi ka sinusunod? Maganda naman pala yung proyekto, bakit hindi ka sinusunod? Alam ko sino ang hindi sumusunod sa iyo, Mr. President. Ang pinsan mo. Si pinsan yan, Mr. President, tama? Diyos ko, so anong silbi mo as President? Di ba mga lords, anong silbi mo? Anong silbi niya as President? Nahihirapan ka palang i-implement yung mga bagay-bagay at mga proyekto. Ikaw na ang makapangyarihan na tao sa Pilipinas. Hawak mo lahat and yet sinasabi mo yung mga ganyan. Hawak ka sa leeg. May humahawak sa'yo sa leeg. Hindi ka makakapag-desisyon ng sarili mo lang. Diyan natin mapapatunayan na may ibang nagdidesisyon dito, mga lords. Wow, mga lords, mukhang may mga pagbabago nang nangyayari kay Auntie Claire. Diba? Mukhang umatras sila no? Panoorin natin. Sa point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Wow. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi din po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Wow. Umaatras na ba? Hindi pwede yan, Claire Castro. Palag. Diba? Banatan nyo araw-araw si Vice President. Banatan nyo araw-araw ang mga Duterte. Banat! Hindi pwedeng umatras tayo sa laban. Diba? Gusto nyo ng gulo. Gusto nyo talagang kalabanin araw-araw ang mga Duterte. Laban! Bakit ngayon pag sumasagot ka na, lalo na pag ang topic is about Vice President, sinasabi mo na at hindi mo na sinasagot, umiiwas ka na. Bakit? Takot na ba kayo? Diba? Nagbumirang lahat sa inyo no? O, ano kayo ngayon? Bait-baetan, papaitan. Pansin nyo mga lords, si Auntie Claire at saka si Mr. President, umiba ang kanilang response pagdating sa mga Duterte. Siguro nagpaplano-plano sila. Siguro yung parang sinasabi nila na time's up muna sa mga Duterte. Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against VP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng Alyansa? Wala pa pong napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang pong naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue ng panahon ng pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho. Para po naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Hindi po ba kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po sabi nyo nga, iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po. Wala pong napaparating sa ating ganyan. Sa ngayon. Wow! Iba! Dati, may mga personal comments ka, Auntie Claire. Dati, grabe. Kung patamaan mo ang isang tao, wagas. Ngayon, ang sasabihin mo na lang, wala pang nabanggit ang ating presidente. So ngayon, nagbe-base ka na sa presidente. Pero dati, grabe ka makakomment.
Dati, grabe, halatang halata na parang personal opinion naman na yung sagot ni Auntie Claire. Nako mga lads, gusto magpa-recount ni Beshi. Nananawagan ng manual counting sa mga ganitong mga nagiging problema. Diba? Kasi sayang naman hindi mabibilang yung boto ng ating mga beshi. Talagang magpapa-recount ka pa, ha? Ay, Diyos ka! Ay, Franz Castra! Kapal ng mukha mo? Dinadala-dala mo pa yung mga teachers? Hindi ka naman pala pasado, hindi ka naman pala licensed teacher? Tapos kung umasta kang kidnapper ka, tapos ngayon, nasa 40 plus pat ka sa pagkasenador, tapos gusto mo ng recount? Ano? Umaasa kang papasok ka sa 12? Tang-igit mo. Dapat nga simula pa lang nag-question ka na sa sarili mo kung mananalo ka ba? Meron mo ba kayong awa na nararamdaman sa kanya? Bakit po tayo maawa sa kanya? Naawa ba siya sa mga pinagpapatay nila? At bakit din kami maaawa sa'yo? Imaginein mo, yung driver mo, na pamilyadong tao, kinekeringking mo. May sex video pa kayo, yaks! Tapos DOJ ka pa man din. Ew! Mas malala ka. Nanira ka ng pamilya. Decente yarn! Tanggap pa namin eh, di ba? Patayin mo ang mga halang ang bituka, ang mga salot na pinapatay ang mga inosenteng kababayan natin. Mas okay na mamatay ang mga salot. Pero ikaw, nanira ka ng pamilya. Kumirengking ka. May sex video ka pa. So ano ka, Santa? Santa demonyo? Makikita ko yan eh. Pagdating kami ng aeroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yeah. Yun lang ang laman ko, tsaka may card ako. Sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat yan. Harapan niya yan ha, yung pa yung nanghuli sa kanya ha. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila kasi napalamig. Malamig. Hindi nyo alam yung mga story yan. Grabe mga lods, no? Despite of everything, dinakip siya, sinorender siya sa ibang bansa. Pero nangingibabaw pa rin kay Tatay Digong yung concern niya sa kapwa niya Pilipino. At palagi din natin maririnig sa kanya na sinasabi niya lang na naiintindihan ko kayo, trabaho niyo yan. Grabe, no? Sobrang nakakalungkot pa rin isipin, 'di ba, na ang dati nating pangulo na mahal ng majority of the Filipino isinorender at ipinakulong nila sa ibang bansa. Sobrang, 'di ba, masakit sa damdamin talaga yung ginawa nilang, yung lahat ng mga ginawa nila kay Tatay Digong. Pero in time mga lods, no? Kasi wala, pinagtulungan talaga si Tatay Digong eh. Of course, ano ba naman ang laban mo kung buong gobyerno pinagplanuhan kang isurrender? Wala ka na magagawa dyan. Plano na yan nila eh. Alam nyo mga lods, isa sa mga inaabangan ko since nanalo si Marcoleta ay yung darating na impeachment. Kasi di ba at least new senator na si Marcoleta, Senator Marcoleta, and mapapagtanggol niya talaga si VP Inday. And panoorin natin itong latest interview sa kanya about dun sa impeachment ni VP Inday. Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Paano po niyo mag-decision po magkalakay po doon sa Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Actually, may last tanong pa yung reporter bago mag-end ang video. At I think parang ang sinagot na lang ni Senator Marcoleta ay secret.
Diba? Humanda kayo. Diba? Buti na lang talaga na nanalo, no? Si Marcoleta. And we all know, gigisahin kayo, no? And wala talaga kayong laban, no? Kay Senator Marcoleta. Kasi alam naman natin si Senator Marcoleta, alam na alam niya ang batas. Diba? Even ABS-CBN nga, hindi nakalusot. Talagang natunaw sila mga lods eh. Panoorin natin tong interview ni Karen Davila sa isang political analyst. But then this is different because BBM came with 31 million votes. 31 million. Ito ang highest. So I'm gonna show you a graphic and I want you to talk about this. WR Numero came out with this graphic in their last survey, asked Filipinos, other than yung top senators nila, self-identified partnership. Napakaganda ng tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong suporta? Lumabas, very specific. 15% identified, taga-suporta sila ng mga Marcos 15. at kanilang mga kaalyado. 15 lang. Tapos, taga-suporta ng mga nasa oposisyon at may pangalan tulad ni Lenny Risa, 13.6%. 13. Or do you identify yourself with taga-suporta ka ba ng mga Duterte at kanilang aliado? 40.1%. Halos kalahati. I'll give you this graphic. Biglang ang 31.4% nag-move sa independent. Na dati galing ito sa Marcos supporters. Yes. That is the identification Tama. of Filipinos today. That's the truth. Talk about that, Alan. So shout out to Doc Robin and to Click, no? Very very well phrased at maganda yung contextualization ng kanilang data. I think the story of this election is that many candidates, many campaign strategists in my industry especially underestimated this very nuanced word that I love, a Filipino word that has no English equivalent, suya. Yung sensation ng Pilipino na nasuya sila. Suya is I don't know again what is the English translation for suya. Pero yung araw-araw nakikita mo dalawang bangayan na lang ng dalawang higanting partido ng magkalabang politiko every day in, day out. It's just one-upmanship. How will the Dutertes one-up the Marcoses? How will the Marcoses one-up the Dutertes? Nakakasuya. Eventually, pero mataas pa rin ang Duterte, ha? They're still the highest. Pakita na ang survey. Yun yung baka mo na yan ang issue. You have to hit it. Show the survey. 40% ang align sa Duterte, ha? 30 ang nasuya. Kaya nag-independent. Yes, pero mataas pa rin yung Duterte. So, what happened? The Marcos support, BBM, came in. Be specific. He came in with 31 million votes. 31 million The highest ever. And yet, he is now at, ano ba to? Ilan ba yan? Napapainom ako dito sa ni Karen. I want you to be specific because you are the analyst, right? Down to 15%. What happened to the 31 million? Where did they go? Sige, hindi sila natuwa. Hindi sila natuwa sa kakulangan ng public services. Hindi sila natuwa because inflation was running away. They went to the groceries, to their respective groceries in palengkes with X number of money, and then they were going home with small bags. Dating pag pumunta ka sa grocery, may dala kang 2,000, medyo okay ka na nun. Now you're coming away with a brown bag, not even a plastic bag. Hindi sila natuwa sa estante ng classrooms, education, healthcare. Yung 2025 budget na tinanggal. Diba binigay sa mga kongresista? Puro ayuda. That was the turning point. In fact, siguro yung talagang realization na yung kanilang sentiment nalagyan ng peso figure. Tapos nakita nila, teka, asa kami dyan? Bakit yung chunk ng budget ay napupunta, binalik din sa kanila. So again, that's where all of this became a perfect storm. It festered. Yan, gandang word yan. It festered. Tapos sa balota, gumanti sila. Buti na lang mga lods, no? Dumadami ang nagigising sa mga katarantaduhan ngayon. Ang mga Duterte supporters solid pa rin. 'Di ba? Sila ang alyansa nagsilayasan na. 'Di ba? Kasi naman talaga no. Mr. President, grabe naman kasi talaga kakurakot ang gobyerno mo. Galaw-galaw. Kasi parang si Romualdez na ang nagko-control, Mr. President. Hayop talaga itong Comelec. Imagine mo, biglang hindi nila sinali sa proklamasyon ng mga bagong party list na nanalo ang Duterte Youth at
BJ or yung bagong henerasyon? Apakalaking insulto naman yun. Grabe talaga tong Comelec. Nang titrip no? Comelec, respetuhin nyo naman, lalo na ang Duterte Youth. 2 million plus po ang bumoto dyan. Yung mga NPA nga, pinoproklama nyo, yung mga salot naman yun. Humahanap talaga sila ng paraan, mga lods, para maipasok yung mga ibang makakaliwang grupo ng mga party list. Abangan natin yung Gabriela. Hindi dapat yun makapasok, ha? Grabe kung mag-mekos-mekos itong Comelec, no? Ayusin mo yan, George Garcia. Tanggap na nga namin yung resulta sa senatorials. Kahit maraming mga overvote, undervote, pati ba naman sa party list, imemekos-mekos nyo? Nakatingin kaming lahat sa iyo, George Garcia. Marunong kayong rumispeto sa binoto at pinili ng tao. Naalala nyo, mga lords, nung time na nagsasalita si VP Inday Sara pagdating sa GAA, doon sa national budget, diba, pagdating sa katakot-takot na korupsyon sa Marcos administration, diba, siya yung unang nagsiwalat niyan Siya ang unang nagbunyag niyan. Pero anong sinasabi ng mga loyalista sa kanya? Kurung-kurung na daw, baliw na daw, kung ano-ano na lang daw ang sinasabi. Ngayon, di ba? Tugma lahat ng mga revelasyon na sinabi ni VP Inday dati. Di ba tama siya? Kinonfirm ni Ping Lacson. Kinonfirm ng campaign manager ng alyansa na si Toby Chanco. Yung first, di ba, yung revelasyon ni VP Inday pagdating dun sa GAA, tama, connected sa sinabi ni Ping Lacson. Yung about sa impeachment, tama na naman. Connected sa sinabi, di ba, ng manager na alyansa na si Toby Chanco. So, it's making sense. So, lahat talaga ng sinasabi ni VP Inday, tama. So, sino ang mas krong-krong? Sino ang mas baliw? Kayo! Diba? Grabe. Kung laitin nila si VP Inday, krong-krong daw, nasiraan na daw ng bait, baliw na daw. Pero, siya pala ang nagsasabi ng totoo. At yun na nga, mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat.
Pinamata niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. I read. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.